bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Kung maaalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. Kung maalala ko ang buhay ko noon, alaalang kay dilim ang siyang naroon. Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana.
Laking pagbabago ginawa ni Kristo. Ako na nasa kadiliman, dinala niya sa kaliwanagan. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mong sagana. O Kristo, wala na akong mahihiling pa. Ang buhay kong wala, ginawa mo. Sagana. Good morning, Jesus! Magandang araw, magandang umaga mga kapatid sa Panginoon na naghihintay po para po sa isa na namang matutunghayan natin na kwento ngayon para sa ating Lenten Special. Pero bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin po muna. Lord, maraming salamat po dahil sa araw na ito. Minsan pa po, Lord, punong-puno ng pasasalamat ang aming puso. Unang-una, Lord, dahil sa pag-alala po namin sa ginawa mo para po sa ikaliligtas naming lahat. For that, Lord, we are very grateful. At sa araw po na ito, itinataas na naman po namin sa inyo ang lahat ng mangyayari upang ang salita mo ay maihayag po sa lahat ng tao. Speak, Lord, we are all listening. At ito pong handog namin sa inyo ay para po matupad ang inyong salita sa Isaiah 43 that we are created to bring you glory. Let this offering of service bring glory to your name. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Kayo po ba mga kapatid ay nakaranas na po or kasalukuyan po na dumadanas or nasa isang imposibleng sitwasyon sa buhay? Yun po bang sitwasyon na na-overwhelm po kayo? Dahil sa na-overwhelm kayo sa pangyayari, wala ka nang inaasahang pag-asa? Wala po bang putol ang takot na nararamdaman ninyo ngayon dahil sa maaaring mas malala pang mangyari kung ano man po ang kinalalagyan ninyo ngayon? Nakaranas na po ako ng ganun, mga kapatid. Nakaranas na rin po ba kayo ng sobrang pagod sa buhay? Na nakapagwika po ba kayo na nandyan ka ba, Lord? Nakikinig ka ba, Lord? O pinabayaan mo na ako? Minsan po kasi merong mga ganong klase ng sitwasyon sa buhay natin that we tend to question the Lord kung bakit niya hinahayaan na mangyari sa atin ito. Kasi wala tayong solution na nakikita sa kinalalagyan natin. Or kayo po ba ay confronted with a challenge na parang wala po kayong resolution na kayang gawin para mabago yon? Na bumibigat na po ang inyong puso with doubt kasi you cannot figure out what to do next? Kasi po parang wala na talagang inaasahan na magandang mangyayari. O kayo po ba ngayon ay nasa isang roller coaster? Yung emotion po ninyo ba ay nasa roller coaster ngayon? Na nagwa-wonder po kayo na meron pa kayang pagbabago ang kinalalagyan ko ngayon? May pag-asa pa kaya itong nararanasan ko ngayon? Hindi lang naman po kayo ang dumanas ng ganyan, mga kapatid. At karamihan po, maaari ng mga nakikinig ngayon, meron pong dinadanas na ganito. Pero alam niyo po, mga kapatid, even the pinaka
masalimuot na kinalalagyan natin ngayon ay may solusyon? Maniwala po kayo dahil ilang buhay na po ang nakita namin na binago ng Panginoon. Basta po tayo ay lumapit sa Kanya, tinanggap natin siya at nanampalataya sa Kanya. At alam niyo rin po ba mga kapatid na yung mga impossibilities na yan ay ang mga pinakagustong-gustong platform ng ating Panginoon to display His glory? Kasi alam nyo, ang Diyos, gustong-gusto nga po niya nagsisimula dun sa mga ground zero. Pag sinabi mong ground zero, wala talaga. Kahit na ano, kaya nga ground zero Flat siya, ubos, wala, desolate. Yan po ang mga sitwasyon na gustong-gustong i-work on ng ating Panginoon. Because only He can do that. At pag nakita po kasi natin yun mismo, kung sino yung nandun sa sitwasyon na yon at pati ng mga taong nakapaligid sa atin, they might believe the Lord. Or some, they will believe the Lord. Dahil makikita po nila na talagang Diyos ang kumilos dahil walang kayang gawin na kahit na sinong tao. Yun po ang gustong-gustong trabahuhin na sitwasyon ng Panginoon. Sabi nga po ni George Mueller, faith does not operate in the realm of possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Ako po napatunayan ko yan sa buhay namin. Na dun sa sitwasyon na kahit anong gawin mo, kahit anong ikot mo, walang nangyayaring maganda. Kasi nga po, hanggat hindi ang Diyos ang kumilos, walang kayang gawin ang sinumang tao. Sa Biblia po, mga kapatid, sa Exodus 14, or sa buong Exodus for that matter, makikita nyo po kung anong klaseng milagro ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita na kung ikaw ay kabilang noong mga panahon na yon ay mamamangha ka po talaga. Imagine niyo po, nung sila ay nasa Red Sea, parting of the Red Sea na lang po, gaano karaming tao ang nandoon. Red Sea, in front of them, the Egyptian army, sa likuran nila. At pagkatapos mga bulubundukin po sa dalawang gilid nila. Ano ang tatakbuhan nila? Wala po, hindi ba? Saan sila pupunta? Wala rin po. Kasi sa lahat ng sulok, trap sila doon sa kinalalagyan nila. Hindi po ba tayo pagka nasa ganong sitwasyon na, nung hindi natin kilala ang Diyos, lagi nating sasabihin, wala na, katapusan ko na to, wala nang mangyayari sa sitwasyon ko. Pero nung nakilala natin ang Diyos, at natutunan natin at nalaman natin ang ginawa niya sa mga Israelita, nung panahon na yon, lumakas ang loob po natin, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng panibagong pag-asa. Because the God who did that to them before is the same God that is doing that sa panahon natin, and He will be the same God who will do that in the future. Anong ginawa ng Diyos? Naalala niyo po yung awit ni Don Moen? God will make a way where there seemed to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. So, gumagawa at kayang gumawa ang Diyos ng mga pamamaraan where there is no way. Ano po ang ginawa niya? Hinati niya ang dagat. That is impossible for men, but for God, there is nothing impossible. Hinati ang dagat, mga kapatid. And they walked on dry ground. How can that be? Dagat nga po yun Yun nga lang pong hatiin ng dagat, napaka-imposible na Yung pa kayang dumaan sila sa dry na ground, dagat nga po yung hinatian na ganon. Sino pong pwedeng makagawa nun? Ang Diyos lamang po, mga kapatid. Walang makain, pinadala ng quails. Hindi po ba, mga kapatid?
Kapag gabi, andyan ang buwan para maging ilaw nila. Ang dami mga kapatid na ginawang milagro. At yung lahat ng milagro na yon ay puro mga imposible. Pero ang sabi po dito sa Exodus 14:13-14, do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you while you keep silent. Ibang klase yan, mga kapatid. Kaya po nung sinabi ni Moses sa mga Israelita, go forward. Kung ikaw yung nandun, forward where? Dahil wala ka namang pupuntahan. Pero gumawa ang Diyos. God intervened. And when God intervened, magugulat ka na lang po talaga, mga kapatid. Because He works in situations that are impossible. Imagine niyo po yun, mga kapatid. Dramatically, He caused the wind to blow at humangin. Di ba? He caused the waters to be parted. And people walked on dry ground to the other side. Tapos, nung ang mga Egyptian army na ang sumunod sa kanila, sinara niya ulit ang dagat. Nalunod lahat. Similar to the Israelites, mga kapatid, minsan po, we will be put temporarily in a difficult situation. We will be placed in a seemingly impossible circumstances. Pero, kagaya ng mga Israelita, what seems to be a mess, di ba? Parang walang imposibleng sitwasyon, God can turn into a miracle. And today, He can do the same for you. Maniwala lang po kayo doon, mga kapatid. So today, no matter what challenge you're encountering, do not be afraid. Ang sabi sa binasa natin sa Exodus 14, stand firm and go forward. Trust God. Dahil si Lord po is an omnipotent one. He will guide you continually. Isaiah 58:11. Do not be anxious about anything. Philippians 4:6. God will be your strength and power. 2 Samuel 22 verse 33. And so mga kapatid, trust God even in the most difficult circumstances of your life. Even if it makes no sense at all. Sabi nung iba, nagtitiwala ka pa? Talaga? Nag-go-hope ka pa? Hope, mga kapatid. Seek God sincerely in prayer. Keep hoping, keep believing, mga kapatid. Keep persisting. There is no obstacle that is too big that God cannot overcome, especially for you. Kaya po, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos at yun ang magiging dahilan kung bakit hindi niya tayo pababayaan. Merong isang bata na nagtanong sa isang magulang, especially sa nanay. Sabi niya, bakit ba mahal na mahal mo yung mga anak mo? Bakit ba gagawin mo para lahat sa kanya? Ang sagot ng nanay, because they are mine. Yan din po ang dahilan ng Diyos kung bakit hindi niya tayo pababayaan at iiwanan at aayusin po niya ang sinasabi mong mess na kinalalagyan mo and will turn it around on your behalf because we are His. And because we are His, hindi niya po tayo pwedeng pabayaan, mga kapatid. Kaya po, sa araw na ito, matutunghayan niyo po ang isang kwento ng buhay na dating nasa imposibleng sitwasyon, pero ginawa ng Diyos na namangha ang lahat ng nakakita sa buhay niya ngayon. Kaya po, panoorin po natin ito, mga kapatid. Ang pagtatanghal na ating matutunghayan
ay nangangailangan ng striktong patnubay ng mga magulang. May mga eksenang sensitibo na ating ipinakita para lang mailahad kung paano nahango mula sa hindi magandang buhay ang ating mga kapatid. Maraming salamat po. Inihahandog ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated ngayong Semana Santa ang isang linggong espesyal na presentasyon. Mga kwentong hango sa tunay na buhay ng mga taong nagbago dahil kay Jesus. Maaring ito'y inyong napagdaanan o kasalukuyang hinaharap. Pwede rin namang mga kaibigan o kakilala ninyo ang nakararanas nito ngayon na nangangailangan ng payo at gamitin itong pamamaraan upang mapalapit sila kay Jesus. Samahan niyo po kaming subaybayan ang storya ng ating mga kapatid na pinamagatan nating kadiliman noon, liwanag ngayon. Hello po. Ako po ay Sister Paz Lasangre. Isa rin po akong manggagawa dito sa Compi. At gusto ko pong ipabatid sa inyo ang naging buhay ko. Kasi meron tayong mga palabas ngayon para sa Lenten season. Ako po ay nanggaling or I came from a very dysfunctional family. Dysfunctional po kasi ang hari at reyna sa aming bahay ay yung aking nanay. Siya na ang hari, siya pa ang reyna. Kaya ang naging buhay ko po, mula kung maliit ako, ay masasabi kong napakalungkot. Kasi sa lahat namin magkakapatid, ako ang pinaka-hate ng nanay ko. Pagka meron siyang gustong saktan, ako yun. Maraming beses napatunayan ko na galit talaga sa akin ang nanay ko. Mula kung maliit pa ako, isipin nyo. Wala akong naranasan na pagmamahal sa kanya. Isang araw, habang ako'y naglalaba sa ilog, dumating ang aking ina at bigla akong sinabunutan at sinipa nang walang dahilan. Wala naman akong ginagawa eh. Ayos ka lang ba? Okay lang yun. Bayaan mo na yun. Huwag ka lang umiyak. Maglalaro na lang tayo ng tubig. Maliligo tayo ha. Eto na. Pabasain na kita ha. Ayos lang yun. Ganyan talaga ang buhay. Nagpatuloy ang mga ganong pangyayari sa aking buhay. Dumating ang araw na hindi ko na makayanan, kaya sa aking pag-iisa, napaisip ako. Ay. Ano ba naman buhay to? Sobra naman nilang higpit. Kakain lang naman kami ng mga kaibigan. Lagi na lang silang ganyan. Kakasawa na eh. Ay, ba yan? Makapag-asawa na nga lang nang makalaya na ako. Ano pas? Tayo na? Wala ka na makita mas gwapo pa sa akin. Grabe, ang gwapo! Hala, oo nga! Ang cute! Uy, tingin dito! At siya na rin ang aking napangasawa. Nagpatuloy ang pagiging babaero at nalulumpa siya sa sugal. Wine, please.
After closing, ha? Labas tayo. Oy, Greg! Halika nga rito! Halika! Ano na naman Ako, yun? sobrang naiinis ha. Palagi na lang ganyan. Mula pa simula, ganyan ang buhay natin. Sino na naman yung mga babae tumatawag na naman dito? Oh, teka. Kliyente natin yun. Anong kliyente? Babae, Kaya kliyente? kailangan, entertain ko sila. Paano maka-close yung deal? Alam mo, di ko na nagugustuhan yan. Yung mga ginagawa Ay. mo, palagi na lang ganyan. Ano ba naman yan? Naliligaw ka pa lang. Ganyan ka lang. Malalaki ng mga bata, ganyan ka pa rin. Ang hirap umuwi sa bahay na to. Pagod na ako rin. Ang ingay-ingay mo, makaalis na muna nga. Sige, umalis ka na! Paring Greg, good morning! Uy, pare! Ikaw Ano, pala, kumusta? Mare, nandyan. Ayos naman. Pare, O, ba't napasyal ka? medyo may problema tayo. Alam ba na si Greg ay nagsusugal? Oo, matagal na. Buti naman, alam mo. Pero may nahiram na pera yung asawa mo. Ano? Oo, yung perang nahiram niya sa akin, sinanla niya itong bahay nito. At yung hindi maibabalik sa akin sa katapusan nito, iiwan niyo itong bahay na to. Kaya gawa niyo ng paraan bago magtapos ang buwan na ito. Naku, Ito pala Diyos si Greg ko! Kayo na lang ng misis mo mag-usap. Diyos ko, ano na naman to? Ano na naman tong ginawa mo? Huwag kang mag-alala. May darating akong purchase order. Pera na yun. Itong darating na buwan. Papalitan ko ang bahay na ito. Hindi ka ba naawa sa amin? Saan mo kami titira? Kailan ba ako nagpabaya sa inyo? Lagi na lang tayo lumilipat ng bahay! Lagi naman kayo may nagtitirhan. Hindi ka naman nawala ng pera. Wala kang awa sa amin! Paano na lang Ang kami? ingay mo. Alis mo na nga Ano ako ka rito. ba? Ganyan ka lagi. Pag may problema, lumalayas ka! Lumayas ka! Hirap naman ito. Mula bata ako, ganito na nararanasan ko. Wala na bang magandang mangyari sa buhay ko? Bakit kaya malupit ang tadhana sa akin? Puro na lang hirap. Nung bata ko, nanay ko. Ngayon nag-asawa ko. Asawa ko naman. Hindi na ba ako magiging maligaya? Wala atang Diyos. Di man lang nakikita ang hirap ko. Napakahirap naman ang ganito. Sana mamatay na lang ako. Diyos ko, totoo ka ba? Magparamdam ka naman sa akin. Hindi yung ganito, puro hirap na lang. Ipakita mo naman na may Diyos. Ipakita mo na buhay ka. Namahal mo rin ako, Lord. Namahal mo rin ako, Panginoon. Hello? Hello, Paz. Sino to? Si Mitos to. Ano itong nababalitaan ko tungkol sa inyo ni Greg? Uy, Mitos. Yan kasi yung kaibigan mo eh. Sobra na talaga. Di ko na kaya. Hindi ba alam mo naman ang pambababae niya? Ngayon naman, pagiging sugarol niya, pati bahay namin, maiilit na. Ang hirap talaga pakisamahan niya, kaibigan mo. Hindi ko na kaya talaga, Mitos. Kaya mo yan, Paz. All things work together for good. Kaya nangyayari yan dahil gusto lang ipadama ng Diyos na mahal ka niya. Anong mahal ang sinasabi mo? E di sana hindi nangyari sa amin na ganito kung mahal kami na Diyos. Nasaan ba ang Diyos na sinasabi mo? Huwag kang ganyan. Huwag kang magsalita ng hindi maganda laban sa Diyos. Sabi nga ng salita ng Diyos, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Maraming nangyayari at maraming nagaganap, pero may purpose si Lord. Kung gusto mo,
sumama ka sa amin sa prayer meeting para maintindihan mo kung paano kumikilos ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Ano ba yung prayer meeting? Yung prayer meeting ng charismatic, O sige, pupuntahan kita dyan. Ngayon na. Pupunta ako dyan. ayos Kailangan yan. ko yan. Tama yan. Good decision yan. Tama yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ipinadala niya ang bugtong niyang anak na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay di na mapapahamak at may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Anuman ang pinanggalingan nyo, anuman ang nagawa mong mali sa ating kabulukan nung nakaraan, nariyan ang kamay ni Jesus na handa tayong tanggapin. Buong puso, handa niyang patawarin ang ating kasalanan. Ikaw man niyang nangangailangan ng kapatawaran sa sandaling ito, lumapit ka kay Jesus. Sapagkat sa sandaling ito'y kinakausap ka niya, nais niyang makilala mo siya. Narito siya ngayon sa iyong harapan. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ikaw ay magkakaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tunay na kakaiba ang buhay ng isang taong nasa liwanag. Ikaw na dating nasa kadiliman sa sandaling ito, ay may bagong buhay na iniaalok ang Diyos sa iyo. Isang buhay na kailanman ay di naranasan. Ang lahat ng lungkot at dilim ay mapapawi at ito ay mapapalitan ng isang pamumuhay na ganap. At higit sa lahat ay magdadala sa iyo sa isang buhay na hindi mo pa nararanasan. Anak, lumapit ka sa sandaling ito. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo ang kanyang pag-ibig sapagkat siya ay namatay sa krus para sa iyo upang ikaw ay makaahon mula sa iyong kinalalagyan, mula sa putik na iyong pinanggalingan. Lilinisin ka niya at ikaw ay gagawin niyang isang kasing puti ng pusong kailanman ay hindi na makararanas ng pigati, kundi pag-ibig ng Diyos ang patuloy mong mararanasan. Simula nang makarinig ako ng salita ng Diyos doon sa prayer meeting kina Mitos, ay tunay na nasumpungan ko ang kapayapaang hinahanap ko. Matagal ko nang hinahanap. Lalo na naramdaman ko ay ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na mulat sa Paul, mulang pagkabata, hindi ko naranasan. Salamat po sa Diyos at nagpatuloy ang prayer meeting at hinahanap ko ito. Lagi kong hinahanap. Dahil doon lang ako nakakakita ng kapahingahan. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakilala ko siya ng lubusan. Nang tanggapin ko siya sa aking buhay. Tunay na napakasarap. Mabuhay na may Diyos sa puso. At doon nga, patuloy ang aking buhay sa pagsunod sa Panginoon. At isang araw, naging full-time worker ako. Tinawag na ako ni Lord para maglingkod sa Kanya ng full-time. At kasama ko ay ang dalawa kong anak, si Maripas at saka si Bong. Etong si Bong ay nakapag-asawa na si Neneng na galing Amerika. Kaya hindi nagtagal, siya ay nabunda rin sa Amerika. At yun din ang dahilan na isang araw ay nakapunta rin ako ng Amerika dahil pinitisyon ako ni Bong. Dito lahat ng gamit mo. Ito yung ticket mo, ha? Andyan na rin yung andyan na yung passport mo. Okay. Huwag mo kalimutan, ha? Sige. Ingat ka, ha? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Preview. Your
Attention, please. Please. Aba, ang tagal ko na pala dito sa Amerika. Nakalabing-3 taon na ako. Purihin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Sa loob ng panahong yon, hindi ako nainip dahil lagi kitang kasama. Lagi mo akong ginagabayan. At sa magandang trabaho na ipinagkaloob mo sa akin ay hindi ako nainip. Salamat talaga po, Lord. At pwede na siguro ako mag-asawa, Lord. Marami naman ditong nagpaparamdam. Baka pwede naman ako mag-asawa. Lord, bigyan mo nga ako ng word para malaman ko kung ang kalooban mo, Panginoon, kung ba'y mag-aasawa pa. Kayo lang, Panginoon, ang inaasahan ko. Ayaw ko nang gumawa ng mga bagay na hindi kaya ayos sa inyo. Oh my God! Salamat po, Lord, sa paalala niyo. Yun din ang word na ibinigay mo noon na hindi na ako mag-aasawa kailanman. Kaya salamat, Panginoon. Binigyan niyo ako ng tibay ng dibdib na masunod ko parati ang kalooban mo, Lord. Pangako ko po na ako'y maglilingkod sa inyo habang ako'y nabubuhay at may hininga. Sa inyo na po ako, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Ako'y nandito na ngayon sa Pilipinas. Tunay ang Diyos na tumawag sa atin kasi tinawag na ulit niya ako para mag-full-time, maglingkod sa Kanya dito sa Compi. Salamat sa Diyos at iniaalay ko na ang aking buhay hanggang sa huling sandali ng aking buhay din. Salamat sa Panginoon. Lahat naman ginagawa ko. Di pa rin ako payagan. Lahat na lang. Ano pa po? Hindi ko na talaga nakayanan. Ba namang buhay to? Ano nga po ulit? Lagi na lang ako yung masama. Kakasawa ni! Pag-asawa na nga lang ako dito. Ano ba? After closing, labas tayo. At nagpatulog, tumingin na naman si Mas ano, tayo na? Wala ka na makita mas gwapo pa sa akin. Okay, pasok. Switch jam. Switch jam? Ang gwapo.
boy, parang alam mo ganda eh. Hindi naman sila bagay. Ikaw magkasama! Loko! Gwapo yan? Oh my God! Gwapo yan? Ikaw sasabi mo. At saka pag naglaba ako ng isang araw, amoy bulaklak ng damit mo. Alam mo, kaya minsan, yung umuwi rin sa bahay, ang ingay-ingay mo, nakakarindi ka. Ganun ha? Ganun ha? Baka nakalimutan mo, natatawa ko. Kaya ayoko umuwi sa bahay na to, ingay-ingay mo. Ako pa may kasalanan? Ewan ko dyan eh. Hindi ko na. Ano sinasabi mo? Ayun pala si Greg eh. Greg, bahala na lang ka mag-usap ng asawa mo. Tuloy na ako. Ito, Jerry. Ay, pangalan mo. Loling. Wala bang ring? Siya ka hindi ko na kaya. Hirap-hirap talaga to, Mitos. Kaya mo Hindi yan. ko na kaya to. Kaya mo Sobra yan. talaga yung asawa ko. Pwede lang ipamigay. Pamigay ko na iyon na lang. Gusto mo? Ano Kylo? Hindi, kunyari lang. Ingat ka, mami, ha? Sumulat ka. Ay. Hindi ko alam susulat ba? Ano po, Lord, ang word mo sa akin? Ano pong word na pwede kong asahan, Panginoon, na aking panghawakan habang ako'y nandito pa sa Amerika? Bigyan niyo po ako, Lord. Oh my God. Paano kung basahin mo? Hindi po. Sasabihin niyo muna yung, oh my God. Oh my God! Basta muna bago, oh my God. Hindi, oh my God muna. Tapos saka Hindi na ba ako magiging maligaya? Wala atang Diyos. Diyos ko. Totoo ka ba? thank you, Lord. So, natunghayan niyo po ang isang kwento na naman ng buhay at na nagpapatunay, mga kapatid, ha? Na buhay ang Diyos, na hindi nalilingid sa Diyos ang ating sitwasyon at kinalalagyan. At siya lamang po ang merong kapangyarihan na iahon tayo doon sa kinalalagyan natin at dalhin niya tayo in a safe place where we can serve Him and worship Him. Sa pagpapatuloy po ng ating lesson ngayon, mga kapatid, pakinggan naman po natin ang isa nating manggagawa na magbabahagi sa atin tungkol sa Christ Resurrection. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Narito po tayo muli sa pagpapatuloy ng ating series na pag-aaral tungkol sa resurrection. Ngayon, hayaan niyo basahin ko po itong 1 Corinthians chapter 15, simula po sa verse 1 hanggang verse 5. Sabi rito, "Now I make known to you, brethren, the gospel which I preach to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day, according to the Scriptures." Tayo po'y manalangin muna. Kami po'y pagpalain, Panginoon, sa oras na ito. Ihanda niyo po ang kaisipan, ang mga puso, ang pandinig, O Lord, upang maunawaan namin ang kahalagahan ng resurrection. Bless us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So purihin ang ating Panginoon. Ngayon po, itong ating pag-aaral, I would advise na basahin niyo po ang 1 Corinthians chapter 15, the whole chapter. Kasi po lahat ng pagtuturo, simula nung last Tuesday, tungkol kay diniscuss ni Minister Boy, ang tungkol sa
the prophecy was fulfilled. Sa second day naman, si Minister Elmer, ang kanyang diniscuss tungkol sa the evidence of the resurrection. Kay Minister Ernie po tungkol sa glorified body. Ngayon naman po yung the result of the resurrection. Amen. Ngayon, ang resurrection of Christ, ito po ay central doctrine of Christianity. Sentro po siya. Na kung hindi naganap ito, lahat po ay magiging baliwala lahat. Ngayon, ito pong doctrine na ito was based on the evidences, based on witnesses, based on the Word of God that Jesus Christ was raised from the dead. Ito po yung na-discuss na noong mga karaang araw. At hindi lamang po yon, on the third day after His crucifixion. Now, all through His conquering of death, all believers will share His victory over sin, victory over death, of course, victory over Satan. So, ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin, lalo po ang kamatayan. Kasi tayo, as a Christian, malinaw na po sa atin na ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lamang. Pero, ang kamatayan is just the beginning of a true life with Jesus Christ. At of course, the devil itself, wala naman po siyang kapangyarihan, mga kapatid. Siya ay tinalo na ng ating Panginoon. Now, kung sakali, what if Jesus never rose from the dead? Anong ibig sabihin ngayon nito kung hindi siya talagang nabuhay? Meron pong 6 na possibility na ito ang maaring mangyari sa atin kung di naganap ang resurrection. Una, our preaching is in vain. Baliwala. Ano ituturo natin? Walang katotohanan. Hindi lamang po yun. We are false witnesses of God. Mga bulaang propeta, bulaang guro, dahil wala tayong batayan. Hindi lamang po yun, our faith is worthless. We are still in our sins. Those who have fallen asleep in Christ have perished. Tuluyan na namatay. Pero alam natin, hindi po. Dahil sa pamagitan ni Kristo, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yun, mga kapatid, we are almost to be pitied. Ibig sabihin, para bang nakakaawa naman tayo. Kung hindi naganap ang resurrection, wala tayong tinuturo. At ano mangyayari sa atin? Bihag pa rin po tayo ng kasalanan. At yung kamatayan is talagang kamatayan, pero salamat na lamang na naganap ang resurrection. Now, pag-usapan na po natin, ano ang result ng Christ resurrection? Marami po siyang ibinungang maganda. Pero yung tatalakayin natin ngayon, mga 5 bagay lamang po na napakahalaga din sa dinami-dami ng bunga ng resurrection. Now, number 1, it proves the existence of God. So if there is no God, how did Christ rise from the dead? Kung walang Diyos, di po ba? Yun ang unang-unang naging resulta ng kanya resurrection na meron talagang Diyos na buhay at makapangyarihan. Ngayon, meron pong 7 pamamaraan na as explained sa Bible na magpapatunay na meron talagang Diyos. Sa Psalms 19 verse 1, sabi po doon, the heavens are telling of the glory of God, and their expanse is declaring the work of His hands. So, ibig sabihin, written on nature. Lahat naman po tayo nakakita ng kalikasan. Lalo na po, pag kayo nabigyan ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa, lalo kayo mamamangha sa kakagandahan ng kalikasan. At walang ibang gumawa nito, kundi ang ating Diyos. It proves that God exists. Pangalawa, written on conscience. Sa Romans chapter 12 o chapter 2 verse 15, in that they show the work of the law written on their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them. Nandiyan ang conscience na hindi may dideny ng kahit sinong tao na meron talagang nangungusap sa ating kalooban na meron talagang Diyos. Pangatlo, written on tablet of stone sa Exodus 24 verse 12, now the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and remain there, and I will give you the stone tablets with the law and the commandments which I have written for their instructions. Pag-uusapan po yan sa madarating na araw, yung tungkol sa 10 Commandments, na meron talaga nagbigay
ng guidelines sa atin kung paano tayo mamumuhay. Ngayon, ano pa po ba? Christ, the living Word. Sa John chapter 1 verse 14, ang sabi diyan, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as the only begotten from the Father, full of grace and truth." Alam naman natin, the Word became flesh. Ito'y pinopoint kay Christ mismo. Amen. Ngayon, hindi lamang po yun. The entire scriptures, sa Romans 15 verse 4, "For whatever was written in earlier times was written for our instructions, so that through perseverance and the encouragement of the scriptures, we might have hope." Binigyan tayo ng guidelines. Paano tayo mamumuhay? Hindi lamang po yun. Written on the heart. Sa Hebrews chapter 8 verse 10, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people." Amen. Nasa puso po talaga. Nasa puso na natin na nagpapatunay na meron Diyos. And lastly, Christians, ang tinatawag na the living epistles sa 2 Corinthians chapter 3, verses 2 and 3. "You are our letter written on our hearts, known and read by all men, being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablet of stones, but on the tablet of human hearts." Tayo tinatawag na public display, na wala makapagdi-deny na meron Diyos na nagbago sa atin. Di po ba? Meron Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na muling mamuhay na merong kalinisan. Amen. Pangalawa, ng result ng Christ's resurrection, it proves the deity of Christ. Pag sinabing deity, speaks of kanyang pagiging Diyos. So Romans chapter 1 verse 4, "And who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord." Talagang yun ang ibinunga na nagpatunay ng kanyang pagiging Diyos ay totoo. Hindi siya fake, mga kapatid. Totoo siya. Now, pangatlo na result ng tinatawag nating Christ's resurrection, it means that salvation is an accomplished fact. Na pinakita that Jesus said that salvation was completed when He died on the cross, and the resurrection confirms it. So, ibig sabihin, pinapakita rito na wala nang dapat gawin ng isang tao. Hindi mo na kailangan pahirapan ay yung sarili. Kasi tinapos na ng Panginoon, kumpleto na, hindi ito pwedeng kulang o sobra. Talagang tinapos niya na lahat. Ang kailangan lang natin is to believe doon sa sinasabi ng Panginoon o ginawa ng ating Panginoon and obey God. Yun lang po ang kailangan natin gawin. At naway maunawaan ito ng lahat ng tao. Sa Romans chapter 5 verse 10, sabi doon, "For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life?" Anong ibig sabihin nito? Ang sinasabi mo po ng Panginoon that God carries out His complete salvation through two things. So nakumpleto, naging ganap ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, redemption. Na dito sa salitang redemption, that God saved us from the judgment of God. Ang ating Panginoong Jesus, tayo kanyang niligtas sa judgment because Jesus paid the penalty of our sins and grant us forgiveness, na tayo dapat naroon, na dapat nakatanggap ng kaparusahan. Pero siya naging substitute. At doon nakatanggap tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun, hindi lang through redemption. Pangalawa, His life saved us inwardly from our sinful life. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Panginoon na divine life and to live in us. Nagkaroon tayo ng new life. Muli tayong nirecreate
Na-transform tayo from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Meron tayong bagong buhay, bagong kaisipan, merong bagong identity, bagong identification. Lahat, mayroon tayo no, mga kapatid. At yan ang isa sa mga binunga ng Christ resurrection. Di po ba? At yan itong tinatawag na being born again. I-discuss po ito sa susunod na week ng ating mga kapatid na mga masabi nating galing from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Ipapakita po nila, ibabahagi nila kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. Amen, amen. Now, pang-apat na naging result ng resurrection. The resurrection guarantees that everyone else shall rise too. Take note po. The resurrection guarantees that everyone else shall rise too. So sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ang lahat ay mabubuhay din, mga kapatid. But, mayroong nakakalungkot na side dahil hindi naman po lahat na makakapasok sa kalangitan. The righteous as explained sa Revelation chapter 21 verse 4, sabi po doon, ang kalangitan is a place of no more death, no more sins, no more grief, no more pain. Ang mga makakapunta naman po doon ay mga righteous person. Now, who will declare kung sino righteous? Of course, God Himself. Siya, hindi po tayo. God Himself and His Word. Sa John 12, sinabi doon na we will be judged by His Word. Kaya nobody can claim na, ay, matuwid ako, mabait ako. Maybe, pero tingnan natin, on the day of Christ, i-declare naman siya. Siya yung magsasabi kung sino ang righteous. At yun namang tinatawag na unrighteous will be condemned forever as explained sa Revelation chapter 21 verse 8. Sabi po doon, all the, sabi natin, liars. Sabi nga po doon, pati liars ay pupunta sa lake of fire, which is the second death. Meron pang second death na sinasabi ang Biblia. So salamat sa Panginoon na tayo ay patuloy niya binibigyan ng pagkakataon. Ang bawat isa binibigyan niya ng pagkakataon na makarinig sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan at lahat tayo by God's grace and mercy na makapasok at makapiling ang Panginoon sa lugar na kung saan na tinatawag na heaven. Amen. Now, panlima, the power of His resurrection is an experience that we may enjoy now. It means living a newness of life that comes to us by resurrected Christ, living His life anew through our bodies. Ulitin ko po ito. Napakaganda nito. The power of His resurrection is an experience that we may enjoy now. It means living a newness of life that comes to us by resurrected Christ, living His life anew through our bodies. Lahat ng mga tinatawag natin na tumanggap sa Panginoon ay nai-enjoy nila itong life na resurrected life. Buhay na hindi na nagko-conform sa standard of this world. Sa isang kasing convert, mga kapatid, ilang bagay ang kanyang cry o talagang hinihiling. Unang-una ang kanyang kahilingan, siyempre to overcome sin. Ma-overcome natin ang sin at tayo to live above the world. Above the world. Mabuhay tayo na may kabanalan. At yan yung sinasabi po rito sa ikalimang result of His resurrection, na i-enjoy na natin ito. That we overcome sin. At hindi na tayo living by the standard of the world, kundi by the standard of Christ's Word. Amen. Kaya tayo lahat talagang, sabi sa Galatians 5, sabi doon, God has set us free. Talaga nang pinalaya tayo ng Panginoon at magiging alipin muli tayo kung pahintulutan natin ang ating mga sarili na maging alipin. Pero, kagaya na sabi ko nga po, through His conquering death, tayong lahat ay may-enjoy natin yung kanyang victory over sin, over death, of course, and over Satan. Dito sa Philippians chapter 3, verse 10, sabi nga po, I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection, and participation in His sufferings, becoming like in Him in His death. Praise the Lord. At alam niyo mga kapatid,
Marami pang bagay. Kaya nga sabi ko nga po, basahin niyo po ang 1 Corinthians chapter 15 at yan ang magpapaliwanag sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat at nawa, enjoy natin mga kapatid ngayon itong ating bagong buhay because of the resurrection of Christ. Tayo manalangin. Oh, praise you, Lord. Marami po salamat sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat na sa iyong ginawa, Panginoon. Because of your resurrection, Lord, now we are enjoying that life, O Lord, na punong-puno ng kapayapaan because of you. Maraming salamat, O Lord, at alam namin, hindi sapat ang salita para ikaw ay pasalamatan. Ngunit maraming salamat sa iyo at kami ay patuloy na gabayan, protektahan, Panginoon, na alam namin na ikaw isang Diyos na muling nabuhay at alam namin on that day, O Lord, makakapiling ka namin. Papuri at pasalamat ay sa lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang araw po sa inyo lahat. Thank you, Lord. God bless you. 2 Timothy